Hello mga be, dahil day off nga namin ngayon, aalis kami ng kasama ko. Ayan nga pala, si Kat, siya ang magiging kasama ko for today. Magpapa-second booster nga tayo sa Healthway ngayon. Kaya nagpa-schedule na kami. Alam niyo naman mga be, sa hospital kami nagtatrabaho, kaya dapat iwasan nating magkaroon ng sakit. Magbabas nga kami niyan, kaya eto ako ngayon, tinitignan ko kung anong bus number ang sasakyan namin. At habang nag-iintay nga ako, syempre nagmumuni-muni na ako dyan. Tignan mo, grabe ako makatawa dyan mga be, oo. Sobrang tagal nga dumating ng bus, napag-desisyonan namin sumakay na lang ng MRT. Kaya eto na nga, andito na kami. Naglalakad na lang kami dyan. Walking distance na lang kapag baba mo ng MRT. Hahanapin mo lang talaga kung saan yung exact location ng Healthway. Actually, napuntahan na nga namin to at second time na nga namin pupuntahan yung Healthway. Nakalimutan lang namin saan yung direction na pinagdaanan namin nung una. Kaya eto ngayon, kapakapa muna ulit kami. At eto na nga, finally natagpuan na namin siya. Ready na akong ma-injectionan for the second booster. Medyo nakakatakot lang kasi nung unang na-injectionan ako, sobrang sakit nung braso ko, as in, nag-swell talaga siya. At konting galaw lang, talagang sasakit na. Medyo kinakabahan nga ako niyan kasi kinabukasan may pasok ako. So, paano ako makapag-lift ng patient, be? So, wala naman akong choice mga be, kaya ayan, tinapos ko na. At eto na nga, ang special day dahil may sahod na, titreat namin yung sarili namin. Gagala kami. Habang iniintay ko nga na mag-green sa pedestrian lane, eto ko, mukhang tanga na naman ako mga be. Sayaw dito, sayaw dyan, at ayan, kung ano-anong ginagawa ko. Iniisip ko, saan ako pupunta? Anong kakainin ko? Kailangan mabusog ako, kailangan mabusog mata ko, para naman sulit. Habang naglalakad nga ako, nakatingin ako dito sa building na 'to, napakataas, nakakalula. Siguro kapag nandun ako sa pinaka-rooftop niyan, grabe mahihimatay ako, yun yung nafi-feel ko. Sasabi ko talagang worth it yung second vaccine ko, kasi ngayong araw dumating yung sahod, kaya sobrang lucky ko talaga. At siguro naman hindi ko iindahin yung sakit ng second vaccine, kasi naman may gamot na akong mga be. Alam niyo ba kung ano yun? Pera Jessic! Alam niyo ba mga be, sabi ko kay Kat diyan, gusto kong pumunta ng Korea. Kaya sabi naman niya sa akin, sige, sasamahan daw niya ako. At dadalhin daw niya ako sa Korea. Kaya nakaka-excite. Bigyan ko lang daw tong tipaklong na to at 1, 2, 3, tanan! Korean temple! So parang nasa Korea ka na din pag nakikita mo yung temple na yan. Siyempre, di ko na rin pinalagpas ang pagpapapicture niyan. Di ko na kinuhanan ng video at isang cellphone pa lang ang gamit ko. Dahil Year of the Dragon nga ako, nagpa-picture na ako sa dragon na yun. At ito nga pala yung harapan ng temple. Napakaganda niya. Kulang na lang talaga magsuot na ako ng kimono. Ang cute! Kahit puro nga kami lakad, nauuhaw na nga kami. Kaya naghanap na kami ng vendor machine. Kaya nakita namin to. Actually, hindi ko alam yung tawag, pero orange juice ang lalabas dyan. $2 nga pala per order. Ayan, tinry ko na magpasok, pero ayaw pa rin niya. Kaya nagpatulong na ako kay Kat. So, pinanood ko nga yung pag-process. To orange ata yung babagsak dyan. Hindi ko na kasi nabilang mga be. At pag bumagsak na nga siya, i-squeeze siya ng machine. So, yung katas ng pinaka-orange, yun yung bali iinumin mo. Kaya napaka-healthy nga na itong orange juice na to kasi wala siyang halo. At talagang pure na pure siya. Naiinip na nga akong matapos yan. Gusto ko nang matikman. Gusto ko na talagang palitan yung machine na yan. Ako na lang yung magkakatas ng orange. Naalala ko na naman yung salitang, huwag kang magmadali sa isang bagay. Hintayin mo yung result. Kasi ba naman, masarap anihin kapag hinintay mo at pinaghirapan mo yung isang bagay. At talagang hintay ko talaga siya ng hinintay hanggang sa matapos siya. Hanggang sa dumating nga, ayan, okay na siya at kukunin ko na. Nagpa-help na nga ako dyan kay Kat para makuha. Paano ba naman kasi hawak ko yung cellphone ko at binibidyohan ko. Gusto ko kasi every moment ko dito sa Singapore, ma-share ko rin sa inyo. At ayan na nga, tinikman ko na. Ang sarap talaga niya mga be.
Nakaka-amaze nga 'tong lugar na 'to. Nakakita na ba kayo sa isang side hindi umulan, tapos sa kabilang side, ang lakas ng ulan. At ayan na nga, na-e-encounter ko nga siya. Amaze na amaze talaga ako diyan. Habang nagpapatila nga kami ng ulan, tinitignan ko nga kung anong meron dito sa lugar na 'to. At siyempre meron ding 7-Eleven. Napaka-aesthetic din ng lugar, ng mga building, at napakaraming turista. Ewan ko ba bakit napakaraming turista nung oras na 'yan. At pumunta na kami dito sa store na puro $1. Ang mura nga at ang babango ng mga pabango. Siyempre pabango nga, eh. Ano ba mga be, yung totoo. At ayan na nga, nung alam kong nakakalma na yung ulan, naglakad-lakad na kami kung saan dadalhin ang mga paa at nakarating kami dito sa Mishu Ice Cream, my favorite. Alam nyo ba, simula nung pumunta ako sa Singapore, meron talaga akong binabalik-balikan. At ayan na nga, napakasarap kasi nitong ice cream na to. Nakaka-induct din yung music nila. Talagang pambata. Every time na pumupunta ako dito, nai-imagine ko, 3 years old pa lang ako, 6 years old, yung mga gano'n. Kasi talagang babalik ka talaga sa pagkabata mo. Last store nga 'tong pupuntahan namin kasi bibili kami ng lagayan ng mga card diyan. At kung nakaabot ka sa video na 'to, salamat nga kasi andiyan ka na naman. Kaya hanggang sa muli, bye-bye! Mwah!